Nanginginig ang mga kamay ni Mika habang dahan-dahan niyang sinubukang abutin ang resulta ng ultrasound. Ang bawat tibok ng puso niya ay tila martilyong humahampas sa kanyang dibdib, nagbabanta ng napipintong pagbagsak. Ngunit bago pa man niya makita ang anuman, isang matalim na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang monitor sa tabi ng kanyang kama ay nagpakita ng isang patag na linya. Walang tunog, walang pulso, isang halinghing ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi ito tunog ng tao, kundi ng isang hayop na nasasaktan. Huminto ang mundo niya. Wala na. Ang munting buhay na pinakaaasam-asam niya, ang tanging pag-asa niya sa gitna ng kanyang kalungkutan, ay biglang nawala. Naramdaman niya ang isang butas na unti-unting lumalaki sa kanyang dibdib. Nilalamon ang bawat piraso ng kanyang pagkatao. Naramdaman niya ang malamig na kamay ng kamatayan na humahawak sa kanyang puso. Pinuputol ang lahat ng kable ng pag-asa. Ikinagagalak kong ipaalam sa inyo, Ma'am Mika, na nawala po ang bata. Malalamig na sabi ng doktor. Ang kanyang mga salita ay tila matutulis na basag na salamin na tumusok sa puso ni Mika. Nagsimulang umuga ang kanyang mundo. Nawala ang tunog, nawala ang kulay. Tanging ang malalim na hukay ng kawalan ang sumasakop sa kanyang paningin. Walang makapaglalarawan sa sakit na naramdaman niya. Para siyang pinagsasaksak, pinagtataga, at pinagtatapon sa isang bangin ng kawalan. Walang marko. Hindi siya dumating. Ni isang tawag, ni isang text. Wala. Kahit sa oras ng kanyang pinakamalaking pagdadalamhati, iniwan siya ng kanyang asawa. Iyon ang huling patak ng luha na ibubuhos niya para sa isang lalaking hindi siya kailanman minahal. Makalipas ang ilang araw, habang hindi pa man din lubusang gumagaling ang kanyang puso sa pagkawala ng anak, isa pang trahedya ang bumalot sa buhay ni Mika. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang tinig na puno ng lungkot ang bumati sa kanya. Mika, si Aling Nena. Wala na siya. Muling bumagsak ang kanyang mundo. Ang kanyang ina. Ang nag-iisang tao na laging nasa tabi niya. Ang sandigan niya. Ang kaisa-isang nagmamahal sa kanya nang walang pasubali. Sumuko ang puso ng kanyang ina. Hindi nito nakayanan ang sunod-sunod na sakit na sinapit ng kanyang anak. Bumalik si Mika sa kanilang maliit na bahay. Walang dala, kundi ang isang lumang damit na suot niya at ang mabigat na pasanin ng kanyang mga nawala. Pagpasok niya, nakita niya ang isang sulat sa lamesa. Sulat mula sa kanyang ina. Anak ko, Mika, kung mababasa mo ito, ibig sabihin wala na ako. Huwag kang mag-alala. Nakasama ko na ang Panginoon. Gusto ko lang sabihin na mahal kita. Sana maging masaya ka, Mika. Hindi ko man nasaksihan ang pagiging masaya mo. Alam kong darating ang araw na babangon ka. Hindi ko man nasaksihan ang pagiging masaya mo. Alam kong darating ang araw na babangon ka. Handa akong maghintay sa iyo sa kabilang buhay. Mahal na mahal kita, anak. Ang mga salita ay tila mga kuko na humahagod sa kanyang kaluluwa. Ang huling patak ng kanyang luha ay pumatak sa papel. Kumalat ang tinta. Ngunit sa pagkakataong ito, ang luha ay hindi para sa kanyang sarili. Ito ay para sa kanyang ina na sumuko sa kalungkutan dahil sa kanya. Hindi, ma. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay basag. Hindi mo dapat ako iniwan. Sino na lang ang kasama ko? Niyakap niya ng mahigpit ang sulat. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding galit. Galit sa mundo. Galit kay Marco. Galit kay Sofia. Galit sa pamilya Alcantara na nagdulot ng lahat ng sakit na ito. Ang dating mapagmahal at masunuring Mika ay naglaho. Sa lugar niya ay isang babaeng puno ng pait at matinding pagnanais na maghiganti. Hindi na ako iiyak. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang tinig ay nagbago. Puno ng lamig at determinasyon. Hinding-hindi na ako iiyak. Ngayon, ako naman ang magpapaluha sa inyo. Ang gabi ay lumipas, ngunit hindi natulog si Mika. Niyakap niya ang lumang litrato ng kanyang ina.
at ang ultrasound ng kanyang anak na naging patag na linya. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang laso ng paghihiganti na dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema, nagpapalakas sa kanya. Ang kanyang puso ay naging yelo at ang kanyang mga mata ay naging salamin. Sumasalamin sa isang bagong Mika, isang Mika na handang gawin ang lahat upang makamit ang katarungan para sa kanyang ina at sa kanyang mga anak na nawala. Kinabukasan, lumabas si Mika sa kanyang bahay. Naglalakad siya sa maingay at magulong kalye ng Maynila. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ang dating Mika na palaging nakangiti ay naglaho. Pinalitan ito ng isang matigas na ekspresyon, isang tanda ng pagbabago sa kanyang puso. Naramdaman niya ang bigat ng kawalan, ngunit kasama nito ay ang apoy ng galit na nagtutulak sa kanya. Wala na siyang pakialam sa sinasabi ng mundo, sa tingin ng iba. Tanging ang paghihiganti ang nasa isip niya. Nakarating siya sa isang kapehan, walang lasa ang kape sa kanyang bibig. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Isang babaeng namumutla, may malalim na eye bags at walang kislap ang mata. Pero nakita rin niya ang apoy sa pinakaloob ng kanyang kaluluwa. Ang apoy na sisilaban ang lahat ng nagdulot sa kanya ng sakit. Naglalakad siya sa isang madilim na eskinita nang biglang huminto ang isang itim na Mercedes-Benz sa kanyang harapan. Nangingibabaw ang presensya nito sa gitna ng mga lumang gusali. Dahan-dahang bumaba ang bintana. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit, may matalim na tingin, ngunit may kakaibang kapayapaan sa kanyang mga mata, ang lumabas. Iniabot niya ang isang business card kay Mika. "Nais mo bang makabangon muli, Mika?" Tanong niya. Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit puno ng awtoridad. "Kung oo, alam mo na ang dapat mong gawin." Kinuha ni Mika ang card. Ang kanyang puso ay tila tumigil. Ang pangalan sa card ay Blake. Tinitigan niya ang lalaki, walang takot. Sa mga mata ng lalaki, nakita niya ang isang anino ng pag-asa, o baka isang anino ng kapahamakan. Naglakad papalayo si Mika, hawak ang business card na may pangalang Blake. Nagsusumigaw sa kanyang isip ang tanong, sino ang lalaking ito? Diablo ba siya o anghel na nagkatawang tao para iligtas siya mula sa bangin ng kawalan? Sa isang banda, natatakot siya. Matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, halos wala na siyang tiwala sa kahit sino. Ngunit sa kabilang banda, ang galit at pagnanais na maghiganti ay mas malakas. Wala na siyang mawawala. Kinabukasan, sa kabila ng pag-aalinlangan, nagtungo si Mika sa address na nakasulat sa card. Isang marangyang cafe sa gitna ng Makati ang bumungad sa kanya. Hindi siya pamilyar sa ganitong uri ng lugar. Ang dating Mika ay hindi kailanman mangangahas na pumasok sa ganito. Ngunit ngayon, ang bawat hakbang niya ay puno ng bagong determinasyon. Nakita niya si Blake na nakaupo sa isang sulok, umiinom ng kape habang nagbabasa ng dyaryo. Nang makita siya ni Mika, iniwan niya ang dyaryo at ngumiti. Hindi ito ngiti ng pagiging kaibigan, kundi ngiti ng isang tao na alam ang lahat. "Micaela," bati niya, gamit ang buong pangalan niya. "Uupo ka ba?" Umupo si Mika. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, ngunit sinubukan niyang itago ito. "Sino ka? Bakit mo ako tinutulungan?" Diretsong tanong niya. Inilapag ni Blake ang kanyang kape. "Ako si Blake Ventura. Hindi ko tinutulungan ang lahat, pero nakita ko ang apoy sa mga mata mo, Micaela. Ang apoy ng pagnanais para sa katarungan." "Paano mo nalaman ang nangyari sa akin?" tanong ni Mika. Nagtataka. Tumingin si Blake sa labas ng bintana. "Maraming bagay ang alam ko, at nakikita ko rin ang mga ginagawa ng pamilya Alcantara. Hindi ito ang unang beses na may nasaktan sila." Biglang kumulo ang dugo ni Mika. "Gusto kong maghiganti. Gusto kong makita silang magdusa tulad ng pagdurusa ko. Pero wala akong alam. Wala akong kapangyarihan." Ngumiti si Blake. Isang ngangiting tila nangangako ng kapangyarihan.
Iyan ang papel ko. Tutulungan kitang makuha ang kapangyarihan na kailangan mo. Pera, koneksyon, kaalaman. Ibibigay ko ang lahat. Pero may kapalit. Kinabahan si Mika. Ano ang kapalit? Kailangan mong maging bago. Kailangan mong iwan ang dating Mikaela. Ang Mikaela na mahina, ang Mikaela na biktima. Kailangan mong maging Andrea Ventura. Isang babaeng matapang, matalino, at walang awa sa kanyang mga kalaban. Paliwanag ni Blake. Kailangan mong magtiwala sa akin ng buo at kailangan mong ipangako na hindi ka susuko hanggat hindi mo nakakamit ang katarungan. Naalala ni Mika ang kanyang ina, ang kanyang mga anak. Ang sakit na nararamdaman niya ay nagtulak sa kanya. Hindi ito isang pagpipilian. Ito ay isang pangangailangan. Handa akong gawin ang lahat. Sabi niya, ang kanyang tinig ay matatag. Bawat putol ay tila nagtatanggal ng isang piraso ng kanyang nakaraan. Ang kanyang buhok ay bumagsak sa sahig kasama ang kanyang mga luha. Ang mga luhang yon ang huli. Tiningnan niya ang kanyang mga lumang gamit, ang mga litrato niya kasama si Marco, ang mga regalo na ibinigay nito. Hindi na niya kailangan ang mga ito. Hindi na niya kailangan ang mga alaala na nagdudulot lamang ng sakit. Isinilid niya sa isang bag ang isang litrato ng kanyang ina at ang ultrasound ng kanyang anak. Ang dalawang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas at dahilan upang lumaban. Kumuha siya ng isang lighter at sinunog ang lahat ng mga litrato niya kasama si Marco. Nagsimulang masunog ang mga alaala at kasama nito ang kanyang sakit. Naramdaman niya ang init ng apoy, ngunit hindi niya inilayo ang kanyang kamay. Ito ang apoy ng kanyang galit, ang apoy na maglilinis sa kanya. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng numero. "Handa na ako, Blake," sabi niya. Ang kanyang tinig ay matatag, puno ng lamig. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang itim na Mercedes-Benz. Sumakay si Mika, hindi na lumingon. Sa kanyang pag-upo, nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakita niya ay hindi na ang dating Mikaela. Ito na si Andrea, isang babaeng handa ng harapin ang mundo at iparanas sa kanila ang sakit na ipinaranas nila sa kanya. Ang mga sumunod na buwan ay naging impyerno para kay Mika. Araw-araw, pilit niyang tinutulak ang sarili sa limitasyon na halos hindi niya na makilala ang sarili. Ang dating gawin ng Mika na maging marahan at sumusunod ay unti-unting napalitan ng isang matalas na isip at isang katawan na handang lumaban. Sa umaga, nasa gym siya, pawisan at hinihingal, habang itinuturo ni Coach Leo, isang dating sundalo, ang bawat galaw ng arnis at Krav Maga. "Hindi ka lalaban para lang manalo, Andrea," sigaw ni Coach Leo. "Lalaban ka para hindi ka na muling matalo." Bawat sipa, bawat suntok ay may kasamang galit at pait mula sa kanyang nakaraan. Bawat sugat at pasa ay paalala ng kanyang layunin. Pagkatapos ng physical training, diretso siya sa opisina ni Blake. Doon, tinuruan siya ni Blake ng mga intricacies ng negosyo. Paano magbasa ng financial reports, paano mag-strategize sa boardroom, paano manguna at maging kagalang-galang. "Ang pera ay kapangyarihan, Andrea," paliwanag ni Blake isang hapon. "At ang kaalaman kung paano ito gamitin ay mas malaking kapangyarihan." Ipinakita ni Blake sa kanya ang mga kahinaan sa istruktura ng negosyo ng pamilya Alcantara na tila binuksan ang kanyang mga mata sa isang mundo na dati ay nakatago sa kanya. "Naranasan mo na rin ba ang ganito, Blake?" Tanong ni Mika isang araw habang nagpapahinga sila mula sa kanilang pag-aaral. Nagbuntong hininga si Blake, ang kanyang mga mata ay lumayo. Tila may malalim na pinanghuhugutan. "Oo, Mikaela. Maraming taon na ang nakalipas. May minahal din akong babae. Parang ikaw. Busilak ang puso. Pero naging biktima rin ng mga mapagsamantala. Pinaghiwalay kami ng maling paratang at hindi ko siya nailigtas." Ang kanyang tinig ay may bakas ng lungkot. "Kaya ako narito.
para hindi na maulit ang nangyari sa akin sa ibang tao. Nakita ni Mika ang sakit sa mga mata ni Blake at naramdaman niya ang kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Hindi lang siya isang benefactor, kundi isang kasama sa laban, isang kaluluwang nakakaintindi ng kanyang pinagdaanan. Isang hapon, ipinasuot ni Blake sa kanya ang isang eleganteng business suit. Dinala niya si Mika sa isang malaking salamin. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan ay ibang-iba sa Mika na lumabas sa ospital at sa kanyang inang bahay. Ang kanyang buhok ay maikli at maayos. Ang kanyang mukha ay matalas at walang emosyon, ngunit puno ng tiwala. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha at takot, ngayon ay naglalaman ng apoy at determinasyon. Hindi ikaw ang dating Micaela, Andrea, sabi ni Blake. Ang kanyang tinig ay may paghanga. Mas malakas ka na, mas matalino, mas maganda. Nagsimulang gupitin ni Mika ang kanyang dating litrato sa wallet. Ang Mika na nakangiti sa tabi ni Marco ay nawala. Napalitan ng isang piraso ng papel na nagsasabing Andrea Ventura, CEO ng Ventura Corporation. Isang bagong pangalan, isang bagong buhay. Ngayon, handa ka na bang harapin ang mga lumang multo mo? Tanong ni Blake. Tumango si Mika. Ang kanyang puso ay kumalabog, ngunit hindi ito takot. Ito ay pagkasabik. Pagkasabik na ipakita sa kanila ang kanyang bagong pagkatao. Pagkasabik na simula ng kanyang paghihiganti. Pagkalipas ng ilang linggo, itinabi ni Blake ang isang malaking building na may modernong disenyo. Ito ang Ventura Corporation, Andrea, sabi niya. Dito mo sisimulan ang iyong bagong buhay. Dito mo ipapakita sa kanila kung sino ka na. Niyakap ni Mika ang folder na hawak niya. Puno ng mga blueprints at financial statements. Tiningnan niya ang gusali. Ang kanyang isip ay puno ng mga plano. Hindi na siya magiging biktima. Siya na ang mangangaso. Pagsapit ng gabi, bago matulog, hinalikan ni Mika ang litrato ng kanyang ina at ang ultrasound ng kanyang anak. Para sa inyo ito, ma. Para sa inyo, mga anak. Bulong niya. Ang dating Mika ay patay na. Isinilang si Andrea. Ang hangin sa ballroom ay tila naging yelo nang lumitaw si Miss Andrea Ventura. Bawat hakbang niya ay may kumpiyansa. Bawat tingin ay may misteryo. Ang kanyang itim na evening gown ay bumabalot sa kanyang katawan na tila isang pangalawang balat. Nagpapakita ng isang figura na parehong malakas at eleganteng. Ang mga bulungan ay kumalat sa buong silid habang ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Sino ang babaeng ito? Sa isang sulok, si Marco Alcantara at Sofia de la Cruz ay nagtatawanan, abala sa kanilang sariling mundo ng kapangyarihan at pagmamataas. Hindi nila napansin ang bagong presensya. Abala sa pagpapakita ng kanilang pagiging magkasintahan. Ngunit nang maglakad, papalapit si Andrea. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Marco. Tila may pamilyar sa babae, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Lumapit si Andrea sa kanila. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Marco Alcantara? Sofia de la Cruz? Bati niya. Ang kanyang tinig ay malinaw at malakas, ngunit walang bakas ng dating pagkababae ni Mika. Napatigil sina Marco at Sofia sa kanilang pag-uusap. Tinitigan ni Sofia si Andrea mula ulo hanggang paa, puno ng pagdududa. Kilala ka ba namin? Tanong ni Sofia na may bahid ng pagkairita. Ngumiti si Andrea. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Siguro, maraming tao ang nakakakilala sa Ventura Corporation. Ako si Andrea Ventura. Kinawayan ni Marco ang kamay ni Andrea na tila sinusubukang maging magalang. Ventura Corporation. Oo, naririnig ko ang pangalan na yan. Bagong manlalaro sa industriya. O baka naman, matandang manlalaro na muling nagbabalik. Pabalang nasabi ni Andrea, ang kanyang tingin ay matalim na tumama kay Marco. Naguluhan si Marco sa sinabi ni Andrea.
ngunit hindi niya na pinansin. "Well, welcome sa aming event, Miss Ventura. Maraming salamat. Hindi ko naman sana palalampasin ang pagkakataong ito," sabi ni Andrea. Ang kanyang mga mata ay nagniningas. Nabalitaan ko na ang Alcantara Group ay may malaking problema sa kanilang shipping deals. Tama ba ako, Mr. Alcantara? Biglang nagbago ang mukha ni Marco. Paano mo nalaman yan? Kailangan ko bang malaman yan para maging totoo? Tanong ni Andrea na nagpapakita ng kanyang katalinuhan. Alam mo, ang mundo ng negosyo ay maliit lang at ang mga balita ay mabilis kumalat. Lalo na kung ang isang malaking kumpanya ay may kahinaan. Nagsimulang magalit si Marco. "Wala kang alam sa aming negosyo, Miss Ventura." "Mali ka, Mr. Alcantara. Marami akong alam. At sisiguraduhin kong malalaman mo rin kung gaano ako karami ang alam," sabi ni Andrea. Ang kanyang tinig ay may banta. "Ang aking kumpanya ay interesado sa isang partikular na kontrata na kasalukuyang hawak ng Alcantara Group. Kung maging mahina kayo, baka mapunta lang sa amin ang kontrata na yon." Nanlaki ang mga mata ni Marco. "Nagbabanta ka ba, Miss Ventura?" "Hindi ko kailangan magbanta, Mr. Alcantara. Ginagawa ko lang ang aking trabaho," sagot ni Andrea. "At sisiguraduhin kong magiging epektibo ako sa aking trabaho." Umalis si Andrea. Iniwan sina Marco at Sofia na gulong-gulo at galit. "Sino ang babaeng iyan?" tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng puot. "Hindi ko alam, pero may kakaiba sa kanya," sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Parang pamilyar siya. Mula sa malayo, pinanood ni Blake ang buong eksena. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya na ang Micaela na dati ay mahina at biktima ay tuluyan ng nawala. Isinilang si Andrea Ventura, ang reyna na handang maghiganti. Ang laro ay nagsimula na. Ang tagumpay ni Mika sa party ay panandalian lamang. Pag-uwi niya sa kanyang penthouse, kasama ang katahimikan ng gabi, naramdaman niya ang pagod. Hindi lang pagod sa katawan, kundi pagod sa kaluluwa. Ang pagiging si Andrea Ventura ay parang pagsusuot ng isang mabigat na baluti. Epektibo, pero nakakapanghina. Habang nagtitimpla siya ng tsaa, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nag-atubili siya, pero sinagot din niya. "Hello?" Isang pamilyar na tinig, malamig at puno ng lason, ang sumagot mula sa kabilang linya. "Matagal na rin tayong hindi nag-usap, Micaela." Nanlamig ang buong katawan ni Mika. Ang tinig na yon, ang tinig na nagdulot sa kanya ng labis na takot at paghihirap. "Elena," bulong niya. Ang pangalan ay tila isang sumpa sa kanyang bibig. Narinig niya ang mahinang tawa ni Elena. "Huwag kang magkakamali. Hindi ako nalinlang sa iyong bagong anyo. Ang isang basahan, kahit balutin mo pa ng seda, ay basahan pa rin." "Ano ang kailangan mo?" Matapang na tanong ni Mika. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. "Isang babala. Lumayo ka sa pamilya ko. Lumayo ka sa negosyo namin. Kilala ko ang mga taong tulad mo. At alam ko kung paano sila tapusin. Ang nangyari sa iyong ina ay isang maliit na paalala lamang." Biglang huminto sa pagtibok ang puso ni Mika. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Mag-isip ka, Micaela. Mag-isip kang mabuti," sabi ni Elena bago ibaba ang telepono. Nabitawan ni Mika ang kanyang cellphone. Ang mga salita ni Elena ay umaling-awngaw sa kanyang isip. "Ang nangyari sa iyong ina, hindi maaring..." "Aksidente lang yon," sabi ng mga doktor. "Puso." Pero ngayon, isang nakakatakot na pagdududa ang nagsimulang mamuo sa kanyang isipan. Kinabukasan, hindi mapakali si Mika. Kinuwento niya kay Blake ang tungkol sa tawag. Agad na kumilos si Blake. Inutusan ng kanyang mga tauhan na imbestigahan ang pagkamatay ni Aling Nena. Pagkalipas ng ilang araw, isang private investigator ang nagbalik na may dalang impormasyon. Isang kapitbahay ang nakakita
sa isang itim na sasakyan ng Alcantara Group na nakapark malapit sa bahay ni Aling Nena, isang araw bago ito atakihin sa puso. Ang pagdududa ni Mika ay naging isang sigaw ng katotohanan. Pinatay nila ang kanyang ina. Hindi man direkta, pero ang kanilang pananakot at presensya ang nagtulak sa puso ni Aling Nena na sumuko. Ang galit ni Mika ay umabot sa sukdulan. Ang paghihiganti ay hindi na lang para sa kanyang nawalang anak, kundi para na rin sa buhay na kinitil ng mga Alcantara. Sa gitna ng kanyang galit at pagpaplano, naramdaman ni Mika ang kakaiba sa kanyang katawan. Madalas siyang nahihilo, madalas siyang nasusuka tuwing umaga. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Hindi maaari. Pumunta siya sa isang pharmacy, nakatakip ang mukha. Bumili siya ng 3 magkakaibang brand ng pregnancy test. Sa kanyang banyo, nanginginig ang mga kamay niya habang hinihintay ang resulta. Bawat segundo ay tila 1 oras. Pagtingin niya, 2 linya. Sa lahat ng 3 test, bumagsak si Mika sa sahig. Ang kanyang isip ay blangko. Buntis siya. Buntis siya ulit. At ang ama ay si Marco. Ang bunga ng kanilang huling pagsasama bago siya tuluyang itakwil. Isang halakhak na puno ng sakit ang kumawala sa kanyang bibig. Ang tadhana ay tila naglalaro sa kanya. Sa gitna ng kanyang digmaan, isang inosenteng buhay ang nabuo sa loob niya. Isang buhay na nag-uugnay sa kanya sa lalaking pinakakinasusuklaman niya. Napahagulhol siya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pagkalito at takot. Paano niya ipagpapatuloy ang paghihiganti kung may dinadala siyang buhay? Paano niya sisirain ang ama ng kanyang magiging anak? Pumasok si Blake sa kanyang apartment. Nakita si Mika na nakaupo sa sahig, umiiyak habang yakap-yakap ang mga pregnancy test. Walang salitang namutawi sa bibig ni Blake. Lumapit lang siya, umupo sa tabi ni Mika, at hinayaan itong ilabas ang lahat ng sakit. Anong gagawin ko, Blake? Hikbi ni Mika. Paano ko ito lalabanan kung mayroon akong ganito? Tumingin si Blake sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at malasakit. Hindi ito kahinaan, Andrea. Ito ang iyong pinakamalaking kalakasan. Kalakasan? Paano naging kalakasan ito? Dahil ngayon, sabi ni Blake habang marahang hinahawakan ang balikat ni Mika, mayroon ka ng mas malaking dahilan para lumaban. Hindi ka na lang lumalaban para sa mga nawala sa'yo, kundi lumalaban ka na rin para sa buhay na nasa sinapupunan mo. Tumingin si Mika sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga luha ay unti-unting tumigil. Isang bagong damdamin ang pumalit sa takot. Isang mabangis na pag-ibig ng isang ina. Ang pag-ibig na handang pumatay at mamatay para protektahan ang kanyang anak. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pag-aalinlangan. Tama ka. Tumingin siya kay Blake. Ang kanyang tinig ay matatag at puno ng yelo. Hindi ko sila hahayaang saktan ng anak ko. Hindi ko sila hahayaang malaman ang tungkol dito. Itatago ko ito. At sisiguraduhin kong sa oras na malaman nila, huli na ang lahat para sa kanila. Hinawakan ni Mika ang kanyang tiyan, isang protektibong kilos na puno ng pangako. Anak, patawarin mo si Mama sa gagawin niya. Pero ipinapangako ko, ipaglalaban kita. Gagawin nating impyerno ang buhay ng mga taong umapi sa atin. Ang baluti ni Andrea Ventura ay muling isinuot ni Mika, ngunit sa pagkakataong ito, mas matibay, mas matatag. Dahil ngayon, hindi na lang siya isang reyna ng paghihiganti. Siya ay isang ina na handang maging isang leon para sa kanyang supling. Ang pagdadalang tao ay nagbago sa lahat. Ang bawat desisyon ni Mika ay may doble ng bigat. Ang dating walang habas na pag-atake sa mga Alcantara ay napalitan ng maingat at kalkuladong mga hakbang. Kailangan niyang protektahan hindi lang ang kanyang sarili, kundi pati na rin ang munting buhay sa loob niya.
Ang kanyang mga umaga ay hindi na lang puro physical training. Dinagdagan ito ng mga bitamina, masusustansyang pagkain, at mas mahabang oras ng pahinga. Ngunit ang kanyang mga gabi ay mas lalong humaba. Ginugugol sa pag-aaral ng bawat dokumento, bawat ulat, bawat kahinaan ng imperyo ng mga Alcantara. "Ito na, Andrea," sabi ni Blake isang araw. Inilapag ang isang makapal na folder sa kanyang mesa. Ang pinakamatagal na tinatagong lihim ng pamilya nila. Binuksan ni Mika ang folder. Mga lumang dokumento, mga pekeng titulo ng lupa, mga testimonya ng mga magsasakang sa pilitang pinalayas sa kanilang mga lupain. Maraming taon na ang nakalipas. Sa gitna ng lahat ng ito, isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw: Elena Alcantara. Siya ang utak sa likod ng lahat. Ang pundasyon ng yaman ng mga Alcantara ay itinayo sa mga luha at dugo ng mga inosenteng tao. "Ito ang gagamitin natin," sabi ni Mika. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Hindi lang natin sila sisirain sa negosyo. Ibubunyag natin ang tunay nilang kulay sa buong mundo." Habang abala sila sa pagpaplano, ang epekto ng mga naunang atake ni Mika ay nagsisimula nang maramdaman ng mga Alcantara. Ayon sa impormanteng nakuha ni Blake, ang mansyon ng mga Alcantara ay naging isang pugad ng sigawan at sisihan. Nagwawala daw si Marco sa opisina, kwento ni Blake. Sunod-sunod ang pagkalugi ng kanilang mga proyekto. Si Sofia naman, walang pakialam. Panay ang shopping at pag-attend ng mga party, ginagastos ang perang unti-unti nang nawawala. Nilarawan ni Mika sa kanyang isip ang eksena. Si Marco na nagkakalat ng mga papel sa galit, at si Sofia na walang ginawa kundi magreklamo. Naramdaman niya ang isang patak ng kasiyahan, ngunit agad itong napalitan ng lungkot. Ang mga taong ito na handang pumatay para sa pera, ang mga magulang ng kanyang dinadala. Isang hapon, hindi na niya nakayanan ng bigat sa kanyang dibdib. Nagtungo siya sa sementeryo, sa puntod ng kanyang ina. Umupo siya sa damuhan, hinahaplos ang malamig na marmol. "Ma!" bulong niya. Ang kanyang tinig ay basag. "Buntis po ako. Magkakaapo na sana kayo ulit." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. "Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko, Ma. Puno ng galit ang puso ko. Gusto kong makita silang bumagsak. Pero paano ang anak ko? Anong klaseng mundo ang ibibigay ko sa kanya kung ipinanganak siya sa gitna ng ganitong paghihiganti?" Niyakap niya ang kanyang sarili. Hinahaplos ang kanyang tiyan. "Pero hindi ako pwedeng umatras, Ma. Ginawa nila ito sa inyo, sa anak ko. Hindi ko sila mapapatawad. Para sa inyo at para sa kanya. Tatapusin ko ito." Tumayo siya. Ang kanyang desisyon ay buo na. Itatago niya ang kanyang pagbubuntis hanggang sa huling sandali. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas para tapusin ang laban na ito bago pa man malaman ng mundo ang tungkol sa kanyang anak. Pagkalipas ng isang linggo, handa na ang lahat. Isang malaking board meeting ang magaganap sa Alcantara Group. Naroon ang lahat ng investors. Ito ang perpektong pagkakataon para ilatag ni Mika ang kanyang huling baraha. Suot ang isang navy blue power suit, tumayo si Mika sa labas ng salaming pinto ng conference room. Nakita niya sa loob si Marco, nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas kahit na halata ang stress sa kanyang mga mata. Sa tabi niya ay si Elena na may malamig na tingin. Napahawak si Mika sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang isang bahagyang paggalaw, isang munting pitik na nagpaalala sa kanya kung para kanino ang laban na ito. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang kaba ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumingin siya kay Marco sa pamamagitan ng salamin. Ang kanyang mga mata ay nangungusap ng isang digmaang malapit ng sumiklab. "Humanda ka, Marco." Binuksan ni Mika ang pinto ng conference room at pumasok. Lahat ng pag-uusap ay tumigil. Bawat pares ng mata ay napako sa kanya. Ang mga board members at investors
ay nagtataka kung sino ang babaeng biglang pumasok na may ganoong awtoridad. "Miss Ventura," sabi ni Marco. Tumatayo. Ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. "Wala kang imbitasyon dito." "Hindi ko kailangan ng imbitasyon para sa isang bagay na pag-aari ko na rin naman," kalmadong sagot ni Mika habang naglalakad siya papunta sa harap. Iniabot niya sa bawat miyembro ang isang kopya ng folder na inihanda niya. Ngumisi si Elena. "Ano ang kahibangang ito?" "Hindi ito kahibangan, Ginang Alcantara," sabi ni Mika. Ang kanyang tingin ay matalim na parang kutsilyo. "Ito ang katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa kung paano itinayo ang inyong imperyo sa pamamagitan ng panloloko, pagnanakaw ng lupa, at pagpapahirap sa mga inosente." Binuksan ng mga investors ang folder. Ang kanilang mga mukha ay dahan-dahang nagbago mula sa pagtataka, patungo sa pagkabigla, at sa huli, sa galit. Ang mga dokumento ay malinaw, ang mga ebidensya ay hindi matatawaran. Kasama diyan, patuloy ni Mika, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, ay ang mga patunay ng financial fraud, tax evasion, at money laundering na isinagawa ng Alcantara Group sa loob ng nakalipas na 10 taon. Lahat ay may pirma ni Ginoong Marco Alcantara at may basbas ni Ginang Elena Alcantara. "Sinungaling!" sigaw ni Marco. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. "Gawa-gawa mo lang ang lahat ng yan." "Talaga ba?" hamon ni Mika. Inilabas niya ang isang maliit na flash drive. "Nandito ang lahat. Mga bank records, mga kopya ng mga pekeng dokumento, at testimonya mula sa dating ninyong accountant na handang tumestigo laban sa inyo." Ang buong silid ay nagkagulo. Ang mga investors ay nagsimulang magsigawan, humihingi ng paliwanag. Si Marco ay natulala, hindi makapaniwala sa nangyayari. Si Elena naman, sa unang pagkakataon, ay nagpakita ng takot sa kanyang mga mata. Si Sofia, na nasa isang sulok, ay tahimik na kinuha ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-text, tila may sariling plano. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Mika ang isang alon ng tagumpay. Nakikita niya ang pagbagsak ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Ngunit kasabay ng tagumpay, naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang puson. Isang kirot na napakatindi, na halos mapaluhod siya. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang sakit ay paulit-ulit, parang may pumipiga sa kanyang laman. "Hindi ngayon." "Huwag ngayon, anak." Pakiusap niya sa kanyang isip. Sinubukan niyang manatiling matatag, ngunit ang kanyang mga binti ay nagsimulang manghina. Napansin ni Marco ang pamumutla ni Mika at ang paghawak nito sa tiyan. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Si Sofia naman ay tumingin sa kanya na may halong pagtataka at kasiyahan. "Anong nangyayari sa iyo, Miss Ventura?" tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam. "Mukhang hindi mo kinakaya ang presyon." Hindi na makasagot si Mika. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Ang mga tunog sa paligid ay unti-unting humina. Ang huli niyang nakita ay ang sahig na mabilis na papalapit sa kanyang mukha. Bumagsak si Mika. Isang sigaw ang kumawala sa bibig ng isa sa mga investors. Ngunit sina Marco at Sofia ay hindi gumalaw. Nakatayo lang sila roon, pinapanood si Mika na nakahandusay sa sahig, habang isang maitim na mantsa ng dugo ang dahan-dahang kumakalat sa kanyang damit. Ang kanilang mga muka ay walang bakas ng awa, tanging kasiyahan sa kapahamakang sinapit ng kanilang kaaway. Ang cellphone ni Mika ay tumalsik mula sa kanyang kamay. Ang screen ay umilaw. Ipinapakita ang isang papasok na tawag. "Blake calling." Pero walang sino man ang pumulot nito. Walang sino man ang sumagot. Ang mga pinto ng conference room ay bumukas ng may malakas na kalabog. Si Blake, na hindi mapakali dahil sa hindi sinasagot na tawag, ay sumugod papasok na parang isang bagyo. Ang una niyang nakita ay ang eksena ng kaguluhan, ngunit ang kanyang mga mata ay agad na napako
sa figura ni Mika na nakahandusay sa sahig, naliligo sa sarili niyang dugo. Andrea! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng takot na hindi pa niya naramdaman kailanman. Dali-dali niyang binuhat si Mika, ang kanyang mamahaling suit ay nabahira ng dugo. Hindi niya pinansin ang mga gulat na mukha ng mga investors o ang mga mapanuyang ngiti ni na Marco at Sofia. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang babaeng nasa kanyang mga bisig, na ang buhay ay tila unti-unting nawawala. Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong alaala ng mga busina, sirena, at ang paulit-ulit na pagbulong ni Blake sa pangalan ni Mika. Isinugod siya sa emergency room. Naiwan si Blake sa labas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at puno ng dugo na hindi sa kanya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang kawalan ng kapangyarihan. Sa loob ng isang madilim na espasyo, naramdaman ni Mika na lumulutang siya. Walang sakit, walang galit, tanging kapayapaan. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang pamilyar na ngiti. Ang kanyang ina, si Aling Nena, na nakasuot ng puti. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal. Ma? Bulong ni Mika. Anak ko, sabi ni Aling Nena. Ang kanyang tinig ay kasing lambing ng isang oyayi. Sa tabi niya ay may isang batang anghel, nakangiti rin sa kanya. Ang puso ni Mika ay napuno ng isang pamilyar na pagmamahal, ang kanyang unang anak. Bumalik ka na, Micaela, sabi ng kanyang ina. Hindi pa tapusan ang laban mo. Kailangan ka pa niya. Isang munting ilaw ang kumislap mula sa sinapupunan ni Mika sa panaginip, ang kanyang pangalawang anak. Pero pagod na ako, ma. Masakit na. Alam ko, anak. Pero mas malakas ka kaysa sa sakit na nararamdaman mo. Bumangon ka. Para sa amin. Para sa kanya. Para sa sarili mo. Niyakap siya ng kanyang ina at ng kanyang anak. Naramdaman ni Mika ang init ng kanilang pagmamahal na bumabalot sa kanya. Nagbibigay sa kanya ng bagong lakas. At pagkatapos, dahan-dahan silang naglaho. Nagising si Mika sa isang puting silid. Amoy gamot. Ang una niyang naramdaman ay ang kirot sa kanyang katawan. At pagkatapos, ang kawalan. Ang bigat sa kanyang sinapupunan ay nawala. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Patag. Walang laman. Ang baby ko? Tanong niya kay Blake na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Ang muka ay gusot sa pag-aalala at kalungkutan. Hindi makatingin nang diretso si Blake sa kanya. Isang doktor ang pumasok sa silid. Ang kanyang muka ay seryoso. Ginawa po namin ang lahat ng aming makakaya, Ma'am Ventura. Pero masyadong malakas ang pagdurugo. We're sorry. We couldn't save the baby. Ang mga salita ay tumagos sa puso ni Mika na parang mga piraso ng yelo. Ngunit sa pagkakataong ito, walang luhang pumatak, walang sigaw, walang hagulhol. Tanging isang nakakabiinging katahimikan na wala na naman siya ng anak. Ang pangalawang pagkakataon. Ang tanging pag-asa na pinanghahawakan niya ay kinuha na naman sa kanya. Ang huling piraso ng kanyang puso na may kakayahang magmahal ay tila dinukot at tinapon. Andrea, bulong ni Blake, puno ng sakit ang kanyang boses. Tumingin si Mika sa kanya, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Malamig, walang buhay. Okay lang ako, Blake. Pero alam ni Blake na hindi siya okay. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay hindi na ang Mika na puno ng galit o ang Andrea na puno ng determinasyon. Ang babaeng ito ay isang taong wala nang maramdaman. Isang taong wala nang mawawala pa, at iyon ang mas nakakatakot sa lahat. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga ang lahat, dahan-dahang bumangon si Mika. Naglakad siya papunta sa bintana ng ospital. Mula doon, tanaw niya ang kumikinang na mga ilaw ng syudad. Tanaw niya ang tore ng Alcantara Group. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang panahon ng pagluha. Kung dati
Ang paghihiganti niya ay para sa katarungan? Ngayon, iba na. Ang laban na ito ay hindi na para sa buhay. Ito ay para sa kamatayan. Paglabas ni Mika sa ospital, isa na siyang ibang tao. Ang apoy sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig na kawalan. Kumikilos siya na parang isang makina. Bawat galaw ay may layunin. Bawat salita ay may bigat. Nag-aalala si Blake sa katahimikang ito na mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang mga sigaw at luha. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Ang ebidensyang inilatag ni Mika sa board meeting ay parang isang apoy na mabilis kumalat. Bumagsak ang stock market ng Alcantara Group. Nag-umpisa ang investigasyon ng gobyerno. Ang pangalan ng mga Alcantara, na dati ay simbolo ng kapangyarihan, ngayon ay naging simbolo ng kasakiman at krimen. Ang imperyo ay guguho na, ngunit para kay Mika, hindi pa ito sapat. May isang piraso pa ng puzzle na kailangan niyang buuin. Ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang ina. Sa tulong ng mga koneksyon ni Blake, natunto nila ang isang dating kasambahay ng mga Alcantara, si Manang Celia, na bigla ang pinaalis ni Elena ilang linggo matapos mamatay si Aling Nena. Sa una, natakot si Manang Celia na magsalita. "Papatay nila ako, sir," sabi niya, nanginginig habang kausap sina Blake at Mika sa isang ligtas na lugar. "Hindi ka nila magagalaw. Poprotektahan ka namin." Pangako ni Mika, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na nagbibigay ng katiyakan. "Kailangan lang namin ng katotohanan." Huminga ng malalim si Manang Celia. "Narinig ko si Ma'am Elena sa telepono. Isang araw, bago mamatay ang nanay ninyo, Ma'am Mika. Sinisigawan niya ang kausap niya. Sabi niya, 'Gawin niyo ang lahat para matakot ang matandang iyon. Durugin niyo ang puso niya hanggang sa hindi na tumibok pa.'" Kinabukasan, nabalitaan ko na lang na inatake sa puso si Aling Nena. Ang mga salita ay tumama kay Mika na parang mga bala. Kinumpirma nito ang kanyang pinakamasamang hinala. Ngunit meron pang iba. Bago niya ako paalisin, patuloy ni Manang Celia, may isang kahon siyang ipinatapon sa akin. Mga gamit daw na basura. Pero naawa ako, ma'am. Itinago ko. Baka may halaga pa sa inyo. Inabot ni Manang Celia ang isang maliit na karton na kahon. Binuksan ito ni Mika. Sa loob, nakita niya ang ilang mga lumang damit ng sanggol, mga laruan, mga gamit ng kanyang unang anak na sinabi nilang namatay sa aksidente. Napahawak siya sa isang maliit na sapatos na gawa sa tela. Ang sakit ay muling bumalik. Ngunit pinigilan niya ang kanyang mga luha. Habang hawak niya ang sapatos, may naramdaman siyang matigas sa loob. Kinuha niya ito. Isang maliit, nakatuping resibo. Binuklat niya ito. Resibo mula sa isang mamahaling botika para sa isang lata ng imported na baby formula. Tiningnan niya ang petsa. Ang kanyang dugo ay tila huminto sa pag-agos. Ang petsa sa resibo ay 1 linggo matapos ang araw na sinabing namatay ang kanyang anak. "Blake," tawag ni Mika. Ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon mula nang lumabas siya ng ospital. "Tingnan mo ito." Tiningnan ni Blake ang resibo at agad na naintindihan. Bakit sila bibili ng gatas para sa isang sanggol na patay na? Nagsimulang mag-flashback sa isip ni Mika ang lahat. Ang aksidente na walang nakitang bangkay. Ang biglaang pagbubuntis ni Sofia ilang linggo pagkatapos noon. Ang pagbabawal sa kanya na makita man lang ang libingan ng kanyang anak. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit, bumubuo ng isang larawan na napakasama, napakasuklam, na halos hindi kayang tanggapin ng kanyang isipan. Ang kawalan sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang emosyon na mas malakas pa sa galit, isang nakakayanig na pagkabigla, na may kasamang isang sinulid ng imposible, nakakabaliw na pag-asa. Nabitawan niya ang resibo. Tumingin siya kay Blake. Ang kanyang muka ay basang-basa na ng luha.
na hindi niya namalayang pumatak. "Buhay ang anak ko, Blake!" Bulong niya. Ang kanyang tinig ay basag sa pagitan ng panginginig at isang bagong silang na bagsik. "Buhay ang anak ko." Ang pagkatuklas na yon ay parang isang kidlat na gumising sa natutulog na kaluluwa ni Mika. Ang kawalan at sakit ay napalitan ng isang mabangis na enerhiya, isang desperadong pangangailangan na bawin ang ninakaw sa kanya. Hindi na mahalaga ang pera, hindi na mahalaga ang kumpanya, iisa na lang ang nasa isip niya, ang kanyang anak. "Kailangan nating malaman kung nasaan siya," sabi ni Mika kay Blake. Ang kanyang boses ay puno ng pagkaapurahan. Naglakad siya pabalik-balik sa loob ng silid. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa dati. Agad na kumilos si Blake. Ginamit niya ang lahat ng kanyang resources para imbestigahan ang anak ni Sofia. Natuklasan nila na walang anumang record ng pagbubuntis o panganganak si Sofia sa kahit saang ospital. Ang batang ipinakikilala niyang anak niya, si Leo, ay tila isang multo na bigla na lang lumitaw. Ang huling piraso ng ebidensya ay dumating mula sa isang larawan na nakuha ng kanilang investigador. Si Leo, na ngayon ay mahigit 1 taong gulang na, ay may isang maliit na birthmark sa likod ng kanyang tainga. Isang birthmark na kaparehong-kapareho ng nasa mga baby pictures ni Mika. Doon, gumuho ang lahat ng pagdududa. Ang halimaw na katotohanan ay nakatayo na sa harapan niya, buo at nakakatakot. Kinuha nila ang kanyang anak, ipinagkait sa kanya ang karapatang maging ina, at ipinamuhay ang isang kasinungalingan para lamang lalo siyang saktan. "Pupuntahan ko sila," sabi ni Mika. Ang kanyang boses ay malamig at matigas na parang bakal. "Andrea, delikado. Hintayin natin ang mga pulis," pigil ni Blake. "Hindi!" sigaw ni Mika. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. "Anak ko ang pinag-uusapan natin dito, Blake. Bawat segundo na kasama nila ang anak ko ay isang panganib. Ako ang ina. Ako ang pupunta." Hindi na napigilan ni Blake ang determinasyon sa mga mata ni Mika. "Kung ganoon, sasama ako sa iyo." Nagmaneho sila patungo sa mansyon ng mga Alcantara. Habang nasa biyahe, ang dating plano ng paghihiganti ni Mika ay naglaho. Pinalitan ito ng isang simple at primal na layunin, bawiin ang kanyang anak. Pagdating nila, ang mansyon ay nasa gitna ng kaguluhan. May mga media sa labas ng gate. Sa loob, nakita nila si Elena at Marco na nag-iimpake. Tila naghahandang tumakas. Si Sofia naman ay wala sa spala. "Nasaan ang bata?" Diretsong tanong ni Mika. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa malawak na sala. Nagulat si Elena at Marco sa biglaang pagdating nila. "Anong sinasabi mo?" Painosenteng tanong ni Elena. "Huwag ka nang magkunwari, Elena," sigaw ni Mika. "Alam ko na ang lahat. Ang aksidente, ang pagnanakaw niyo sa anak ko. Nasaan siya?" Namutla si Marco. Ang kanyang pagiging arogante ay biglang nawala. Si Elena naman ay nagpakita ng isang masamang ngiti. "Hinahanap mo si Leo? Matalino ka, Micaela. Pero huli ka na." Biglang bumukas ang pinto sa likod at pumasok si Sofia. Karga-karga ang isang batang lalaki na mahimbing na natutulog. Ang puso ni Mika ay tila dinukot mula sa kanyang dibdib. Ang kanyang anak, ang kanyang munting anghel. "Anak ko!" Bulong ni Mika. Humakbang siya papalapit. "Huwag kang lalapit!" Sigaw ni Sofia, hinigpitan ng hawak sa bata. "Akin siya! Ako ang ina niya!" "Sinungaling!" sagot ni Mika. Ang mga luha at galit ay nagsanib sa kanyang tinig. "Hindi mo alam kung paano maging ina. Ibalik mo sa akin ang anak ko." Nagising ang bata dahil sa sigawan. Nang makita ni Mika ang mga mata ng kanyang anak, sa unang pagkakataon, isang koneksyon ang agad na nabuo. Ang mga mata na yon, kapareho ng sa kanya. "Halika sa akin, anak," sabi ni Mika. Ang kanyang boses ay biglang lumambing.
puno ng pagmamahal. Tila nakilala ng bata ang tinig ng kanyang tunay na ina. Nagpumiglas ito sa mga bisig ni Sofia. Iniunat ang maliliit nitong kamay, papunta kay Mika. Ma, ma. Ang simpleng salitang iyon ay tila isang punyal na sumaksak sa puso ni Sofia. Hindi! Ako ang mama mo! Sigaw niya. At sa kanyang desperasyon, tumakbo siya palabas ng pinto, patungo sa hardin. Sofia, huwag! Sigaw ni Marco, ngunit huli na. Sinundan ni Mika si Sofia. Naghabulan sila sa malawak na hardin. Sa bawat hakbang, ang tanging nakikita lang ni Mika ay ang kanyang anak. Ang kanyang anak na kailangan niyang iligtas. Naabutan niya si Sofia malapit sa swimming pool. Nag-agawan sila sa bata. Ang yak ng bata ay umaling-awngaw sa buong paligid. Akin siya! Paulit-ulit na sigaw ni Sofia na parang isang baliw. Bitawan mo ang anak ko! Sa gitna ng kanilang paglalaban, nadula si Sofia sa basang sahig. Bago siya tuluyang bumagsak, malakas niyang itinulak ang bata palayo sa kanya, papunta sa direksyon ng pool. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang huling narinig ni Mika ay ang malakas na pagtampisaw ng tubig. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid, na agad sinundan ng isang desperadong sigaw mula kay Mika. Anak ko! Walang pag-aalinlangan, tumalon siya sa malamig na tubig ng pool. Ang kanyang mamahaling damit ay naging pabigat, ngunit hindi niya ito ininda. Ang tanging nasa isip niya ay ang munting katawan ng kanyang anak na dahan-dahang lumulubog sa ilalim. Hinabol niya ito, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang anak. Bawat segundo ay parang isang kawalang hanggan. Naabot niya ang bata, niyakap ito ng mahigpit at mabilis na lumangoy pa itaas. Pag-ahon nila, umuubo ang bata, ngunit humihinga. Isang malaking alon ng ginhawa ang bumalot kay Mika. Niyakap niya ang kanyang anak, ang kanyang katawan ay nanginginig dahil sa takot at lamig. Nandito na si Mama, anak. Ligtas ka na. Sa gilid ng pool ang eksena ay puno ng kaguluhan. Dumating na ang mga pulis na tinawagan ni Blake bago pa man sila sumugod sa mansyon. Si Sofia, na basang-basa at tulala, ay dinampot ng mga awtoridad. Hindi na siya lumaban. Ang kanyang mga mata ay blangko. Ang kanyang isip ay tila sumuko na sa kabaliwan. Si Elena, na sinubukang tumakas, ay naharang ng mga pulis sa gate. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Hindi niyo ba ako kilala? Sigaw niya, ngunit walang nakinig. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na. Ang huling dinampot ay si Marco. Nakatayo lang siya roon, nakatingin kay Mika at sa bata na parabang ngayon lang niya nakita ang mga ito. Ang kanyang mukha ay isang halo ng pagsisisi, takot at pagkalito. Mika, bulong niya. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, sinampal siya ng malakas ni Mika. Huwag mong babanggitin ang pangalan ko, sabi ni Mika. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng galit. Wala kang karapatan. Dinala ng mga pulis si Marco palayo. Habang naglalakad, lumingon siya kay Mika. Sa kanyang mga mata, nakita ni Mika hindi ang isang halimaw, kundi isang duwag, isang taong sumira sa lahat dahil sa kanyang kahinaan at kasakiman. Nilapitan ni Blake si Mika, binalot siya at ang bata ng isang makapal na tuwalya. Okay ka lang? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Mika kay Blake at pagkatapos ay sa kanyang anak na nakayakap sa kanya. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang muli ang isang bagay bukod sa galit, pag-asa. Isinugod ang bata sa ospital para masigurong ligtas ito. Habang nasa emergency room, hindi binitiwan ni Mika ang kamay ng kanyang anak. Pinangalanan niya itong Angelo, ang kanyang anghel. Ang anghel na nagbalik sa kanya mula sa bingit ng kadiliman. Kinabukasan, ang balita tungkol sa pag-aresto sa pamilya Alcantara at ang katotohanan tungkol kay Mika at sa kanyang anak ay sumabog sa buong bansa.
Ang kanilang pagbagsak ay naging mabilis at kumpleto. Habang pinapanood ni Mika si Angelo na natutulog ng mahimbing sa kanyang hospital bed, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng nangyari. Oo, nanalo siya. Nakuha niya ang katarungan. Naibalik sa kanya ang kanyang anak. Ngunit ang mga sugat ay mananatili. Ang sakit ng pagkawala, ng pagkakanulo ay hindi basta-basta maglalaho. Hinawakan ni Blake ang kanyang balikat, isang tahimik na suporta. Tumingin si Mika sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod ngunit may bagong liwanag. Tapos na, Blake. Pero paano ako magsisimulang muli? Ngumiti si Blake, isang ngiting puno ng init at pangako. Hindi ka mag-iisa, Andrea. Hindi ka na muling mag-iisa. Lumipas ang 1 taon. Ang ingay ng iskandalo at ang pait ng nakaraan ay dahan-dahang napalitan ng isang mapayapang katahimikan. Nakatayo si Mika sa loob ng korte, ngunit hindi bilang akusado o biktima. Naroon siya bilang isang saksi sa huling kabanata ng pagbagsak ng mga Alcantara. Si Elena Alcantara, dahil sa kanyang mga krimen ng pandaraya at pag-uutos ng pananakot na nauwi sa kamatayan, ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Si Sofia, dahil sa kidnapping at attempted homicide, ay ipinasok sa isang mental facility. At si Marco, dahil sa kanyang financial crimes at pagiging kasabwat, ay nahatulan ng maraming taon sa bilangguan. Habang iginagawad ang mga sentensya, walang naramdamang galak si Mika. Tanging isang malalim na paghinga ng kaluwagan. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang lahat. Nang lumingon siya, nakita niya si Blake sa dulo ng pasilyo. Karga-karga si Angelo na masayang kumakaway sa kanya. Iyon ang tunay na tagumpay. Ang penthouse na dating simbolo ng kanyang paghihiganti ay ipinagbili niya. Pinalitan ito ng isang maliit ngunit maaliwalas na bahay malapit sa dagat. Ang sinag ng araw ay malayang pumapasok sa malalaking bintana. Nagbibigay liwanag sa mga kasangkapang gawa sa kahoy at mga halamang nakapaligid. Ang hangin ay amoy alat at puno ng pangako ng bagong simula. Isang hapon, dinala ni Mika si Angelo sa puntod ng kanyang ina. Hindi na siya umiiyak. Sa halip, isang matamis na ngiti ang nasa kanyang mga labi habang inilalatag niya ang mga puting bulaklak. "Ma," bulong niya habang hinahaplos ang pangalan sa lapida. "Gusto ko pong makilala niyo ang apo ninyo. Si Angelo po." Itinuro niya ang bata na masayang naglalaro sa damuhan, hindi kalayuan. "At si Blake po." Lumapit si Blake. Inakbayan siya. "Masaya na po siya, Aling Nena. Ipinapangako ko, aalagaan ko sila." Tumingin si Mika sa langit. Naramdaman niya ang init ng araw sa kanyang balat at tila naramdaman din niya ang yakap ng kanyang ina. Sa wakas, natupad na niya ang hiling nito. Maligaya na siya. Pagsapit ng dapit hapon, nakaupo silang tatlo sa balkonahe ng kanilang bagong bahay, pinapanood ang paglubog ng araw sa karagatan. Ang langit ay puno ng kulay kahel, rosas at lila. Karga ni Mika si Angelo, na mahimbing nang natutulog sa kanyang dibdib, habang ang ulo niya ay nakasandal sa balikat ni Blake. Naramdaman niya ang kamay ni Blake na humahaplos sa kanyang buhok. Ang simpleng haplos na yon ay naglalaman ng lahat ng bagay na nawala sa kanya noon. Seguridad, pagmamahal, at kapayapaan. "Masaya ka ba, Andrea?" Tanong ni Blake sa mahinang boses. Tumingin si Mika sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Mika," pagtatama niya na may ngiti. "Mika na ulit ako." Hinalikan ni Blake ang kanyang noo. Niyakap ni Mika ng mahigpit ang kanyang anak at hinawakan ang kamay ni Blake. Pinagmasdan niya ang papalubog na araw, isang simbolo ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata at ang pagsisimula ng isang mas maliwanag na umaga. Ang paghihiganti ay hindi nagdulot sa kanya ng kapayapaan, ngunit ang pagpapatawad sa sarili at pagtanggap sa pag-ibig
ang tunay na nagpagaling sa kanya. Salamat sa lahat, Blake. Bulong niya, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Simula na ngayon, wala nang lason, puro pag-ibig na lang. At dito nagtatapos ang kwento ni Mika, isang paglalakbay ng paghihiganti na nauwi sa isang paglalakbay ng paghilom at muling pag-ibig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong lahat na sumubaybay at nanatili hanggang sa dulo ng ating kwento. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay din para sa akin. Aaminin ko, tumulo rin ang sarili kong mga luha habang isinusulat ko ang kabanata kung saan nawala ang lahat kay Mika sa pangalawang pagkakataon. Isang sandali iyon ng sukdulang kadiliman at sa pagsulat nito, naramdaman ko ang bigat ng kanyang kawalan. Ang kwentong ito ay inspirasyon ng paniniwalang sa bawat isa sa atin. Gaano man tayo kadurog, ay mayroong isang maliit na buto ng pag-asa na naghihintay lamang na muling umusbong. Ito ay isang paalala na gaano man kahaba ang gabi, palaging sisikat ang araw. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi para sa mga nagkasala sa atin, kundi para sa ating mga sarili upang tayo ay makalaya. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa pag-ibig na naghihilom at muling nagtatayo ng isang bagong simula. At ngayon, ako naman ang magtatanong sa inyo. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Mika, sa kabila ng lahat ng sakit at pagtataksil, kaya nyo rin bang magpatawad upang makahanap ng tunay na kapayapaan? Nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Mag-iwan lamang po kayo ng komento sa ibaba. Kung ang kwentong ito ay sumalat sa inyong puso, sana po ay suportahan nyo ito sa pamamagitan ng pag-like at pag-share upang maabot din nito ang iba pa na maaaring kailangang marinig ang paglalakbay ni Mika. Muli, maraming salamat po.